So, family, good evening, family. Good evening po. So, itong babasahin ko, hihimayin natin, ano? Napakaganda nito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na babasahin ko na lang po. 1 Timoteo 4:6 hanggang 16. Ang pamagat po ng aklat, mabuting lingkod ni Kristo. Kung itinuturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. So, ito families, di ba sinabi ko sa inyo kung ba't natin ginagawa to? Hindi lang para i-share, kundi para sa sariling pagkaing espiritual. Babasahin ko to. Dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual. Di ba sinasabi ko sa inyo na pinapakain ng espiritual? Ang espiritu? Sa sanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan ng lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. So, bakit tayo naniniwala sa Diyos at bakit tayo nananampalataya? Kasi naniniwala tayo sa buhay na walang hanggan at muling pagsilang. Ganun po yun. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Ulitin ko, totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng sumasampalataya. Ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mo maging halimbawa sa mga mananampalataya sa inyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. So, ginagawa ko to para maging halimbawa sa inyo. Ako mismo, ginagawa ko to para sa pagkain espiritual ko at para maging halimbawa sa lahat ng tao. Hindi nakasulat yun, ako yun. Ito yung kasunod. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao. Parang ginagawa ko, yung nakasulat pala dito, di ba? Gaano ka-amazing yun, no? Na ngayon lang natin nabasa to. Di ba? O nabasa ko na dati, pero hindi ko natandaan. Pero ngayon, nauunawaan natin ng sabay-sabay na nakikinig sa akin, di ba? Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo nang magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia. Ang kanilang kamay, isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Kaya pakinggan nyo ito, napakaganda nito.
Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ako. Nakalagay dito, maliligtas ka, pati ang nakikinig sa iyo. So, di ba? Sa paggawa ko nito, sa pakikinig nyo, maliligtas kayo. Hindi na natin kailangan pahirapan ang sarili natin kung paano malampalataya. Dito, sinasabi lang na makinig lang kayo sa tama o sa totoong sumasa kanyang Espiritu Santo, maliligtas na rin kayo. Kahit iilan-ilan lang tayo. Halimbawa, yung nakikinig sa akin, nakita nyo, wala pang 200, wala pang 100 misa. Pero dahil sa ginagawa ko, nakikinig lang kayo, maliligtas na kayo. Nalilinis kayo dahil sa inyong pakikinig. Napapakain nyo ang espiritu nyo, pati ang espiritu ko, dahil sa inyong pakikinig. So maraming salamat po sa ating lahat. Manalangin po tayo, patawarin po sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa, sa espiritu, at sa laman. Ingatan niyo po ang lahat na mag-iingat sa amin at pagpalain niyo ang lahat na magpapala sa amin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus.